في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So inshallah, adabul muta'allimin, magagandang asal para sa mga mag-aaral. At tinatalakay pa rin natin yung panimula ni Sheikh Ahmad bin Abdullah al-Batli sa kanyang aklat. So, yung simula niya, yung panimula niya, puro ito sa ikhlas. Tungkol sa ikhlas. Kasi nga ang ikhlas, ito ang ugat ng lahat ng mabubuting asal ng tao. Pagiging mapagbigay, katapangan, katalinuhan, lahat yun magsisimula sa ikhlas. Kapag hindi nakaugat sa ikhlas ang mga katangian na ito, wala na. Puro na yung kayabangan, pagpapakitang tao, o pagtulong sa kapwa para later on maningil ng utang na loob at iba pa. Yan napakahalaga ng ikhlas. Mahalaga ang ikhlas para sa nag-aaral kasi ang nag-aaral, kalaunan, magtuturo din siya. Okay? Yun ang layunin sa pag-aaral. May turo mo ito unang-una sa pamilya mo at sa ibang tao. At syempre may apply mo sa sarili mo. May apply mo sa sarili mo. Yun ang tamang layunin ng pag-aaral. An yarfa'a min nafsihi al-jahla wa li ghayrihi. Ang alisin ng tao sa kanyang sarili, ang kamangmangan at hindi din alisin ito sa iba sa pamagitan ng pagtuturo. So kung yung mag-aaral, halimbawa, hindi na itanim sa kanya ang ikhlas, wala na. Yung pag-aaral niya ay para lang sa ambisyon. Pag-aaral niya ay para na lang makilala siya na nakatapos ng pag-aaral, aastang praile. Pagdating doon sa lugar nila, akala mo kung sino, o hindi pwedeng, ano ba yung tawag doon, hindi pwedeng ibaba yung kanyang sarili. Maraming ganyan sa totoo lang. At ito yung mga tao na hindi natuto ng ikhlas sa kanilang pag-aaral. Yabang lang. Yung mga diploma nila, yabang lang. Yun na lang isilbi ng diploma nila. O nakatapos pero hindi man nagtuturo, yun din, kawalan din yun ng ikhlas. Maaaring yun ay batayan o bunga ng kawalan nila ng ikhlas. So, sa pagpapatuloy, yung natalakay natin nung nakaraan yung sinabi ni Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Sinasabi niya, nung siya ay tinanong, ma akhlasuhu wa aswabu, ano ang pinaka tamang gawain at pinaka may ikhlas. So, sinabi niya, innal amala idha kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Kapag ang gawain ay ginawa ng may ikhlas pero hindi tama, hindi ito tatanggapin. Wa idha kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal. Kung ito naman ay gagawin ng tama pero hindi ginawa ng may ikhlas, hindi rin tatanggapin. Hatta yakunu khalisan. Hanggang sa ayusin niya muna ang kanyang layunin at ito ay gawin niya ng merong ikhlas. So balikan natin itong sinabi na ito ni Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Doon sa una niyang sinabi, innal amala idha kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Kapag ang isang gawain ay ginawa ng mali o kapag ang isang gawain ay ginawa ng may ikhlas pero mali yung kanyang ginawa, hindi ayon sa sunnah, ito ay hindi talaga tatanggapin. Gusto mo, wala talagang pag-asa. Pero doon sa pangalawa, wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakunu khalisan. Pero kapag may isang mabuting gawain
At ginawa ito ng walang ikhlas, hindi ito tatanggapin hanggang sa gawin niyang tama ang kanyang layunin. So parang binibigyang diin dito ni Al-Fudail bin Iyad rahimahullah na halimbawang nakagawa ka ng isang gawain sa layunin na magpakitang tao, pero itinama mo ito sa kalagitnaan, halimbawa natauhan ka na ikaw pala ay nagsasala para lang makita ng mga tao o purihin ng mga tao na maganda ang iyong pagsasala o mahaba, magandang pagbasa mo o kahit ano pang dahilan, at sa kalagitnaan nito ay natauhan ka, may pag-asa pang maisalba ang gawain na yun, inshallah. May pag-asa pang maisalba ang gawain na yun, inshallah. Pero syempre may pananaw din ng ibang mga scholar, pagdating sa riya, talagang masisira ang buong gawain. Kahit sa sala. Bawa yung sala, sa umpisa nagpapakitang tao ka na, sa pangalawang rak'a ginawa mo ng ikhlas ang sala mo. So, may mga nagsasabi na maaaring hindi rin talaga ito tanggap kasi sinimulan siya na hindi ito tanggap. Pero kung halimbawa mangyari na yung sala sinimulan mo ng may ikhlas pero kalaunan ay nawalan ng ikhlas, ganun din, mawawalan ng saysay kasi hindi ito nagtapos ng may ikhlas. Pero dito sa sinabi ni Qadi Iyad, ito ay nagbibigay ng pag-asa na inshallah may pagkakataon na maisalba ang mga gawain na sinimulan ng may riya, may pagpapakitang tao, kung itutuwid ng tao ang kanyang sarili, inshallah. Kahit nasa kalagitnaan ito ng gawain. Kahit nasa kalagitnaan ng gawain, mas mainam naman ito. Mas mainam ito kaysa doon sa tao na hindi niya pinaglalabanan ang pagpapakitang tao. Okay? At ngayon din nililinaw natin ito kasi baka magkakaroon ng tao na isipin niya, yung magdududa siya palagi sa kanyang niya. Isipin niya, nagtakbiratul ihram siya na may riya. Kaya uulitin na lang niya yung kanyang sala. At sa kakaduda niya, sa sarili niya na ang ginagawa niya ay may riya, inulit niya ng inulit yung kanyang sala. Na mali rin naman. Okay? So kung nangyari sa iyo yun, na nagdududa ka, na maaring ang ginawa mo ay may riya, edi ayusin mo yung niya mo. Nagtakbiratul ihram ka na, nagbabasa ka ng Fatiha, tapos feeling mo riya na yung pagbasa mo ng Fatiha o yung ibang sura, pinapaganda mo para purihin ka ng mga tao, hindi mo kailangan ulitin ang sala. Ayusin mo ang intention mo, inshallah. Pwede mong gawing matuwid ang intention mo. Okay? Nililinaw natin ito kasi baka yung kambal, isipin nyo pagka nagduda kayo na may riya, yung ginagawa nyo, ulitin yung sala, hindi na. Hindi ulitin ang sala. Inshallah, tama ang layunin, yun ang mas tama. Tama ang layunin lang, inshallah. Kasi magiging na ito eh. Kumbaga, kapag itinama mo ang layunin mo, parang tauba na yun eh. Ay, hindi lang parang, tauba na yun mismo para sa pagpapakitang tao. At yun ang tauba talaga para sa pagpapakitang tao. Kapag halimbawa, nasimulan mo yung sala ng nagpapakitang tao at itinuwid mo ang iyong layunin, so iano mo na, idire-diretso mo na ang pagtatuwid ng layunin, inshallah. E syempre, applicable pa rin yung sinabi ng ibang mga scholar na maaring hindi talaga tanggap. Lalong-lalo na kung kung kulang sa effort ang tao sa paglaban sa kanyang riya o pagpapakitang tao. Kasi sa Islam, actually hindi lang ang resulta ng gawain ng magagantimpalaan. Pati effort, may score. Pati effort, may score. Diba? Matagal na natin, ilang beses ko nabanggit yan, sinabi ni Allah, wa anna sa'yahum sawfa yura, at ang kanilang mga pagsisikap ay makikita ni Allah at bibigyan ng gantimpala. Pati effort, may reward. Kaya nga sa maraming mga hadith, halimbawa,
Di ba mas malaki o dumadami ang reward nung naglalakad o mas malayo yung nilalakad papuntang masjid? Mas malaki yung gantimpala niya, inshallah. Sa bawat hakbang niya, inahabagan siya ni Allah o pinapatawad ng kanyang kasalanan at tinataas ang kanyang antas. Yung nagbabasa ng Quran, nagsisikap na magbasa ng Quran, kahit uutal-utal siya, meron siyang 2 gantimpala. At sa mga pagsubok, mas malaki ang pinagtitiisan mo ng mga pagsubok, ito ay mas malaking kapatawaran ni Allah, inshallah, sa iyong mga kasalanan. So pati effort ay mayroong reward. Pati effort ay mayroong score. Kaya sa ikhlas, kung paglalabanan ng tao ang riya, inshallah, igagabayan talaga siya ni Allah patungo sa ikhlas. Gagabayan talaga siya ni Allah patungo sa pagiging dalisay ng layunin, inshallah. So ito yung pinagkaiba ng una at pangalawang sinabi dito ni Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Na innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Na kung ang gawain daw, kung ginawa ng may ikhlas, pero mali ang kanyang gawain, hindi talaga ito tatanggapin. Pero, wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan, lam yuqbal hatta yakuna khalisan. Subalit kung ang kanyang gawain ay tama, pero hindi alang-alang kay Allah, hindi ito tatanggapin hanggang sa gawin niyang mabuti ang kanyang layunin. Gawin niyang alang-alang kay Allah, gawin niyang dalisay ang kanyang layunin. So may pag-asa, inshallah. Wal khalisu an yakuna lillah. At ang dalisay na gawain ay ang gawain na ginawa alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sa gantimpala ni Allah, para sa kaluguran ni Allah. Hindi para sa tao, o para sa gantimpala ng tao, o para sa kaluguran ng tao. Liban na lang siyempre, katulad ng inuulit-ulit natin, binibigyan natin ng diin, kung ang tao na yun, particular na tao, ay dapat na matutuwa sa gagawin mo, karapatan niya na matuwa sa gagawin mo. Halimbawa, magulang mo o kliyente, pamilya, customer, edi dapat talaga siyang matuwa sa ginagawa mo. Kasi may karapatan sila sa iyo. Okay? Bawa, yung customer may binili sa iyo. Tapos yung binili niya sa iyo, binalibag mo lang. Kasi ayaw mo na. Gusto mo si Allah lang ang malulugod sa iyo, yung wala kang pakialam na matutuwa sa iyo yung mga tao. Maling pag-unawa yun sa ikhlas. So merong mga tao na may karapatan sila sa atin, na malugod sila sa atin, kumbaga, ibigay natin yung bagay na magugustuhan nila o karapatan nila, ibigay natin, inshallah, hindi yung taliwas sa ikhlas. Hindi yung taliwas sa ikhlas. Kasi nga, wal khalisu an yakuna lillahi was sawabu an yakuna alas sunnati. At ang tamang gawain ay ang naayon sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At binasa niya ngayong ayah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Sino man ang naghahangad sa pakikipagharap sa kanyang Panginoon ay marapat na gumawa ng gawaing mabuti at huwag magtambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon. So ito na yung dalawang kondisyon para matanggap ang mabubuting gawain. Ang mabuting gawain ayon sa sunnah, paggawa nito ayon sa sunnah, at ang hindi pagtatambal kay Allah sa pagsamba. Ikhlas, na ibig sabihin hindi ka sasamba sa iba paliban kay Allah. At pangalawang kahulugan ng ikhlas, ang gawin mo ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Parehong kahulugan yun ng ikhlas. Idan al-ikhlasu amrun adimun li'annahu min a'malil qulub. Kaya ang ikhlas ay isang dakilang bagay dahil ito ay kabilang sa mga gawain ng puso. Ang ikhlas ay isang gawain ng puso. Ang ikhlas ay isang pagsamba ng puso, katulad ng kung paano ang katawan ay mayroong ginagawang pagsamba.
Yung katawan nagsusujud, yung katawan nagruruko, yung dila nagre-recite ng Fatiha, nagbabasa ng Quran. Ang puso, naririto ang ikhlas. Ang puso, naririto ang ikhlas, allati la yattali'u alayha illallahu ta'ala. Ang ikhlas, na gawain na nasa puso na walang nakakakita nito, liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakakita ng ikhlas. Ang magagawa lang ng tao ay maghinala sa antas ng ikhlas ng tao ayon sa kung ano ang resulta ng kanyang mga ginagawa. Okay? So, walang karapatan ng sino man na maghatol sa ikhlas nino man. Maaari tayong maghinala. Kasi sa pamagitan ng paghihinala, syempre, maaari nating mapapangalagaan ang ating mga sarili sa pamiminsala ng mga munafik, lalong-lalo na mga nagpapanggap na Muslim na nangunguha lang ng pakinabang sa mga Muslim at tuloy-tuloy sa pamiminsala sa mga Muslim. O syempre, gayon din sa ikhlas, kung tayo ay maghihinala sa ikhlas ng iba ng mabuting paghihinala, ay magiging dahilan din naman yun na tayo ay magmamahal sa kanila ng higit dahil sa kanilang ikhlas. So, walang problema sa paghihinala. Okay? Hindi haram ang maghinala. Ang haram yung sobra-sobrang paghihinala. Katulad ng sinabi dun sa Suratul Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithim. O mga nanampalataya, layuan ninyo ang karamihan sa mga paghihinala dahil ang ilan sa mga paghihinala ay kasalanan. Hindi lahat, ilan lang. Okay? So pwedeng maghinala. Pwedeng maghinala. Pero yun nga sa ikhlas, yun lang, hanggang paghihinala lang ang tao. At dahil naghihinala ang tao sa ikhlas ng isa't isa, syempre, ibig sabihin din ito na dapat din tayong maging mabuti sa kapwa natin tao, inshallah. Alang-alang kay Allah. Pwede naman ganun, di ba? Yung maging mabuti ka sa kapwa mo tao, alang-alang kay Allah. Para malugod sa iyo si Allah. Hindi yung mabait ka sa pusa, malupit ka sa tao, kasi sabi mo, kay Allah ka lang magiging mabuti. Hindi ganun. Walang ganun. Kalokohan yun. So walang nakakalam ng ikhlas liban kay Allah. Lida hathana Rasuluna sallallahu alaihi wasallam ala darurati ikhlasin niyah li'annaha ruhul amal. Dahil dito hinimok tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kahalagahan ng ikhlas sa niyah dahil ito ang kaluluwa ng mga gawain. Ang ikhlas ang kaluluwa ng gawain. Na para bang sinasabi rito, ang gawain na walang ikhlas, patay. Parang katawan na walang kaluluwa. So dapat may ikhlas ang ating mga gawain upang ito ay magkaroon ng kaluluwa, ng diwa, ng espiritu, ng saysay. Fahuwa tabi'un laha, in saluhat, saluha amalu, wa in fasadat, fasada amalu. Ang ating mga gawain ay tabi'un, nakasunod sa ikhlas. Ito na yung sinasabi ko na, ang lahat ng mabubuting gawain o lahat ng mabubuting ugali ng Muslim, ng tao, ay nag-uugat sa ikhlas. Dahil gumawa man siya ng mabuti o magkaroon man siya ng mabuting ugali nang walang ikhlas, kaplastikan lahat yun. Lahat yun ay kaipokrituhan. Lahat ng yun ay pagpapanggap. Kaya kailangan ang tao ay may ikhlas sa lahat ng gawain. Actually, hindi lang sa hindi lang sa mga ibada, pati sa mga muamala. Katulad ng nabanggit ko nung nakaraan. Kahit sa muamala, dapat may ikhlas ang tao. Kahit sa muamala, dapat may ikhlas ang tao. Okay? Halimbawa niyan, yung sa mag-asawa na lang, halimbawa. Sa mag-asawa. Yung babae, pinagluluto niya ng masarap yung asawa niyang lalaki. Gagawin niya rin yun alang-alang kay Allah, inshallah, para magagantimpalaan din siya ng gantimpala ng pagsamba
sa pakikitungo niya ng maayos sa kanyang asawang lalaki. Na wajib yun, obligado yun. Pero kung halimbawa, yung pagluluto niya para doon sa asawa niyang lalaki ay pagpapakitang tao. Pinagluluto niya yung asawa niya para makahingi siya ng pera. Para pang madyong, para pang tong-its, para pang sugal, pang sabong, pamusta sa sabong o kung ano pang pinagkakabalahan niya. Di magiging ano din yun, magiging pagpapakitang tao. Okay? Kaya pagka yung lalaki umuwi, walang dalang pera, inaaway niya. Kasi hindi ikhlas yung kanyang pakikitungo sa kanyang asawa. So kailangan ng ikhlas sa lahat ng bagay, kahit sa ugali ng tao. Kasi sa totoo lang yan, sa lahat ng, kahit sa ano nga di ba? Sa mga karir ng tao, kapag pera-pera lang yung laban mo, kumbaga wala kang passion sa trabaho mo, wala kang pagmamahal sa trabaho mo, walang ikhlas, hindi ka tatagal. Kapag hindi mo nakuha ang gusto mo. Hindi ka tatagal kapag hindi mo nakuha ang gusto mo. Di ba? Pera lang yung gusto mo sa trabaho. Hindi ka na po-promote. O kaya gusto mo lang din sa trabaho mo, yung tumaas yung pwesto mo. Hindi tumataas yung pwesto mo, hindi ka na po-promote. Alis ka na lang kasi wala ka ng ikhlas. Wala kang ikhlas at wala kang motivation na tama doon sa pagtatagal sa trabaho. Pero syempre, hindi rin naman lahat ng nagtatagal sa trabaho may ikhlas. At hindi rin naman lahat ng umaalis ay walang ikhlas. Isa yun sa mga maaring dahilan. Yun nga, fahuwa tabi'un laha, ang gawain ay nakabuntot, kumbaga, nakasunod lang sa ikhlas. Kung mabuti ang kanyang antas ng ikhlas, ay magiging mabuti ang kanyang gawain. Inshallah. Lalong-lalo na sa mga gantimpala nito. At kung masama ang kanyang layunin, ay magiging masama rin ang kanyang gawain at magiging masama rin ang gantimpala nito. So ito yung kahulugan ng sinabi na wa innama likulli imri'in ma nawa, at makukuha ng bawat isa kung ano man ang inintensyon nila. Makukuha ng bawat isa ang anumang inintensyon nila. Na yung pagsamba na walang ikhlas, walang reward, pero kung yung muamala na ginawa mo ng may ikhlas, meron nitong reward inshallah na katulad ng pagsamba. Magkakaroon ng reward dito katulad ng pagsamba dahil lang sa ikhlas. At gain din yung sinabi ni Allah, la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Walang kabutihan sa karamihan sa mga meeting ng mga tao o lihim nila na pag-uusap, liban na lang upang magplano ng sadaka o mag-usap tungkol sa sadaka o kabutihan, ma'ruf, o pagsasaayos sa mga tao. Wa may yaf'al dhalika ibtiga'a mardatillah. Sino man ang gumawa ng mga ito para sa kaluguran ni Allah, fasawfa nu'tihi ajran nadima, bibigyan namin siya ng gantimpalang malaki. So itong aya nga na ito, sinasabi na fahadhil asya haythu mafu'ilat fahiya khairun kama dalla ala dalikal istithna. Ang mga gawain na ito, halimbawa dito, kabilang dito yung tinukoy, yung pakikipag-usap, pakikipag-meeting, pakikipag-sabwatan. Kung ito ay para sa kabutihan, para sa sadaka o para sa anumang kabutihan, makuha nilang reward dito inshallah. Walakin kamalul ajar wa tamamuhu bihasabin niyya wal ikhlas. Subalit ang pinakamalaking reward ay makukuha sa pagiging tama ng ikhlas o sa antas ng ikhlas. Okay? So yung mga tao nga, maaring pareho sila ng gagawin, dalawang tao pareho sila ng gagawin, pero ang isa ay may higit na ikhlas, mas malaki ang reward niya inshallah. Walihada yanbaghi lil abdi an yaqsida wajha Allah. Dahil dito ay marapat na hangarin ng tao ang kaluguran ni Allah. Wa yukhlisul amala lillahi fi kulli waqt.
Ang gawin niyang dalisay, ang kanyang gawain para kay Allah sa lahat ng oras. Wa fi kulli juz'in min ajza'il khairi. At ang bawat bahagi ng mga gawain na mabubuti ay gagawin niya ng may ikhlas. Okay? Takbiratul ihram may ikhlas. Pagbasa ng Fatiha may ikhlas. Pagbasa ng ibang sura may ikhlas. Pagruku may ikhlas. Pagtayo may ikhlas. Pagsujud may ikhlas. Lahat may ikhlas, sikapin niya insyaallah. Sikapin niya ng lahat ng gawain niya ay may ikhlas. Kaya nga nagdududa ako sa ikhlas ng tao. Yung sinasabi ko, pwede tayo magduda. Nagdududa o nakakapagduda ang ikhlas ng tao na nagsasala, tas ang tagal-tagal niya magsujud. Na halos magtataslim na yung imam, andun pa rin siya nakasujud. Para saan? Papahabain niya yung dua, ba't wala bang ibang lugar para magdua? Doon lang sa sujud? Pwede ka magsujud, pwede ka magdua kahit saan. Pwede ka magdua kahit saan sa sala. O kahit wala sa sala, pwede kang magdua. Yung mga gawain na yun, personal ko lang to na experience. Yung mga nakikita kong gano'n, yung mga matagal magsujud, lalo na sa huling sujud, akala kasi nila may dalil yun. Walang dalil yun. Walang dalil na pahabain ng huling sujud. Ang dalil, sundin mo yung imam. Kung nasa likod ka ng imam. Ang dalil, kung mag-isa ka nagsasala, magkasing haba ang iyong ruku at ang iyong sujud. Yun ang dalil. Pero ipapahabain mo yung huling sujud, yung nakikita ko may ugaling ganyan, puro kupal. Mga tarantado. Yung mahaba magsujud sa dulo, yun yung paglabas ng masjid, yung demonyo yun. Kasi walang ikhlas. Walang ikhlas. Ini yung nila, parang pagpapakita nila ng kabanalan na mahaba yung kanilang sujud sa dulo. Yun yung expression nila ng kabanalan. Personal na experience ko lang yun. Yung mga nakita kong ganun yung ugali. Ganun talaga. At yun nga, wa fi kulli juz'in min ajza'il khairi liyahsula lahu dhalika al-ajr al-azim. So gawin niya sa bawat bahagi ng kanyang gawain ang ikhlas, na meron itong ikhlas. Wala yata'awadul ikhlas, upang masanay siya na meron siyang ikhlas sa kanyang gagawin. So ang ikhlas, katulad ng iba pang mga skill, napapractice ito. Napapractice ito. So habang sinasanay mo na gawin mo ang gawain alang-alang kay Allah, nagiging mas madali para sa iyo ang mapanatili ang ikhlas sa iyong sarili, inshallah. So itong ikhlas, hindi ito kasi ang problema sa ikhlas, hindi ito masyadong natatalakay hanggang sa parang nagiging abstract na ito masyado sa mga Muslim. Abstract na ibig ko sabihin, parang mystical, magical, hindi masyadong naiintindihan, parang na siya parang bagay na hindi mo makakamit liban na lang sa naiaasa mo na darating ito sa'yo. Pwede itong pagsumikapan. Okay? Katulad ng lahat ng gawain natin, pwede pagsumikapan ng ikhlas. At kung gagawin nga niya ito, inshallah, pagsumikapan niya at sasanayin niya yung kanyang sarili ng may ikhlas, fayakunu minal khalisin, inshallah. Sa pamagitan nito siya ay magkakaroon ng ikhlas, inshallah. So actually, itong mga ito na banggit na natin nung nakaraan, pero binalikan lang natin kasi maraming posibleng ma-realize ang tao sa mga aral na ito. Okay? Sa pag-aaral, hindi volume ang labanan. Okay? Hindi yan paramihan ng nabasang libro, hindi paramihan ng nakabisado. Ang labanan sa pag-aaral, yung palaliman at palawakan ng pag-unawa sa pinag-aaralan, inshallah. Yun ang magiging dahilan na yung pinag-aralan mo ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo, inshallah. Hindi ito paramihan. Ito ay palaliman at palawakan, inshallah, ng kaalaman sa mga bagay-bagay. Kaya nga dito sa pagtalakay natin, parang
Parang bagal, di ba? So ilang linggo na natin tinatalakay ito kahit yung kahit yung iba nating tinatalakay. Yung libro natin, pag Sabado, yung Batayan ng Muslim, nasa pa lang tayo, Tauhidul Uluhiyah. Yung iba, tapos na. Tapos na raw sila sa Hidayah, yung libro. Hindi kasi yung mga bagay-bagay, inshallah, naman. Mas gusto ko na na magpalalim tayo sa pag-aaral, inshallah, kasi dapat natin tutukan yung practical na aplikasyon din ng mga ito, na hindi lang ito narinig, hindi lang ito nakabisado, ito ay isinasabuhay, inshallah. At yun din yung dahilan ba't marami ako nababanggit na ibang tao pag nagle-lecture. Lagi ako may nababanggit na ibang tao sa pagle-lecture kasi mas maganda yung may sample para maintindihan ninyo yung mga konsepto, inshallah. So iting ikhlas, marami pang tatalakayin, katulad na nabanggit ko nakaraan. Kalahati ng libro na ito halos puro ikhlas ang pinabanggit. O mahigit kalahati. Kaya maganda tong libro na ito, inshallah. Ilang linggo natin ito tinatalakay, nasa page 10 pa rin tayo. Pero ang importante dito, yung ma-internalize natin yung mga aral nito, inshallah, para may sabuhay natin ng maayos, inshallah. Kumbaga sa nutrients, sa pagkain, yung makuha natin, masipsip natin lahat ng nutrients mula sa mga aral nito, inshallah. So tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.